Ayun, so dito naman tuturuan ko kayo ng components ng React. Tapos yung mga extension na rin na pwede nyong install sa VS Code nyo. So locate lang natin yung ano natin, application natin. LS muna natin. Check natin kung saan siya. So sa akin nilagay ko siya sa My Projects CMS. CD pala, sorry. Ayan, tapos LS. Check natin. Ayun. CD natin ulit to. Ito yung React project natin. Tapos, open na lang natin siya sa VS Code. Yan. Yan. So, antayin lang natin siya mag-okay. Unahin na lang natin yung mga extension na pwede natin gamitin para mapabilis yung pagko-code natin. So, una, si ES7 natin, no? React Snippet Extension. Ayan, ito. Install nyo to para di na kayo mahirapan sa pag-code. Shortcut to para sa mga structure ng HTML, ganun. After nyan, auto close tag natin para di na kayo nagmamanual na lalagay pa yung H1 tapos lalagay pa ka ng H1 na close tag. Ito yan. Yan. Yan, ito siya. Pag-click mo ng HTML, yun, papakita na siya agad. Sunod naman is highlight. Pag nahihirapan kayong hanapin kung nasan yung ending bracket, ganun. Ito. Napaka-useful nito lalo na kapag masyado na malaki yung code mo. Install nyo din yan. Auto-import. Ayan. Para kahit yung pangalan na lang ng file yung i-type nyo, mag-auto-import na yan. So, ito. Ito yung install nyo. Auto-import ES6, TS, JSX, TSX. Tapos, prettier. Kailangan din natin to para maayos yung code natin, code structure natin. Yan, ito. Yan. So, basahin nyo na lang dito kung paano siya configure. Pero, malalaman naman natin agad yung pag nag-code na tayo. Ayun, so sa components naman sa React, so structure lang siya. Kung gusto mo bumuo ng isang application, meron siyang nav, meron siyang main, meron siyang footer, may navvar. So lahat yun components. So run muna natin tong app natin. PM runtime. Yan. Alt click. Yan, tapos despin. Yan. Download kayo na itong despin kung gusto nyo. Yan. Napaka-useful niya pag gusto nyo ayaw nyo mawala yung browser kapag nag-type kayo dito. Next lang natin to. So, ito na yung natin, application natin. So, bali ito. Sa app.jsx natin. Pwede natin delete to. Yan. Tapos, dito, sabi ko nga may navbar. Oops. So, dito sa React, hindi natin kailangan. Delete muna natin. Yung mga to. Itong app CSS natin. Ito lang. Hindi na rin natin kailangan since yung index CSS natin nasa pinaka main root natin. Ito. Ayan. Tapos, itong function na to,
Ibig sabihin, ito lang yung kinukol ng pinaka-main natin. Ito siya. Yan, component siya. Yung app, ito. Yan. Tapos, try natin gumawa ng simple nav. Ayan. Ito yung useful ng extension na install natin. So, click nyo lang, enter. Ayan. May nav na tayo. May home, natin UL, ordered list. Pwede nyo rin gamitin to. UL times 3. Ayan. Tapos, enter nyo. Tatlo na yan. Ayan. Tapos, home. Control arrow key right. Yan, para mabilis. Ayan, history. Ayan. Tapos F. Fuck. Okay. Ayan. Tapos meron pa tayong main body. Sa main din. Ayan, ito naman yung main natin. Natin ang div. Ilang natin ng lorem. Plus siguro 5. Ayan. 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 Yung prettier naman, ayan, medyo magulo na yung code natin. Pwede na natin gamitin yung Alt-Shift-F. Yun. Para ma-organize yung code natin. Pwede natin i-wrap sa sa paragraph. Ayan. Ayan. Tapos meron pa tayong footer. May footer. Nasa labas siya ng main. Yan, footer. Dito, anong lalagay nyo dito? My home, 2023. Reserve, ganyan. Ganyan ata yun eh. Ayan. So, meron tayong nav. So, meron tayong main, body, tapos meron tayong footer. So, pwede natin itong para mas mapaiksi yung code natin, pwede natin itong lagay sa mga sa kanya-kanya nilang file. Tapos tatawagin na lang natin yung file. Yung parang ganito, ginawa dito sa app natin. Kinol niya lang yung app. Ayan. So, pwede tayong gumawa ng folder na components. Ayan. Ito, click nyo to. Gawa kayo ng components. Tapos, gawa kayo ng file. Ng nav. Dapat lagi nagsisimula yan sa capital letter. Pag nagne-naming kayo ng file JSX sa React. JSX naman para pwede tayong gumamit ng JS sa loob ng HTML. Ayan, tapos yung snippet na in-install natin, yung extension natin. So, type nyo lang RAFCE. Yan. Enter nyo. Yan na yun. Meron na tayong agad structure ng functional. So, kunin lang natin yung nav natin sa app. Yan. Control X. Tapos, lagay natin dito. Yan. Tapos, tawagin na lang natin tong nav na to sa app. Yan. Pwede nyo lagay dito. Nav. Yan. Import nyo dito. Tayo. Okay. Hindi gumagana yung extension natin na isa. So, import nav. Ayun. Enter nyo na lang. Tapos, pag kukol nyo na siya, parang ganito lang ginawa sa main. Yan. Ganyan lang siya. May opening tag, tapos yung closing tag. Self-closing tag. Tagin na lang natin siya. Nav. Oops. Yan. Tapos, yun. Ayun. Bumalik na siya ulit. So, lipat din natin to. Itong main na to. Yan. Control X. Tayo dito. File. Tapos, main.jsx. Ayan. RFC. Enter. Tapos, Control B nyo lang. Tapos, tawagin nyo ulit dito yun. Import main. Yan, enter. Tapos, main. Yan. Self-closing tag.
ayun, bumalik na siya ulit. Tapos, etong footer na to. Yan. Tapos, lagyan natin ulit dito sa sarili niyang file. JSX. Yan, RFCE. Tapos, paste nyo ulit. Tapos, tawagin nyo ulit dito. Import nyo ulit. Import footer. Yan. Tapos, tawagin nyo dito. Footer. Yan. Okay na. Diba? Bilis. So, ganun lang yung sa component, no? Lalagay nyo sa sarili nilang file yung code nyo para hindi magulo, para hindi makalat. Ayun lang. Bali, HTML lang yan. Tapos, pag CSS na, gusto nyo lagyan ng CSS, dito lang yan. Since nakarekta na siya dito sa app natin, ibig sabihin global na yung scope niya. Sakop na niya lahat kung ano man nandun yun sa app. Kung ano nakalagay dito. Ibig sabihin, to accessible na siya. So, try natin yung nav, lagyan ng CSS. Yan, lagyan natin ng class name. Sa React kasi, hindi na siya class, hindi na siya small n, capital na siya. Yan, class name. Lagyan natin nav, container. Yan, tapos punta tayo sa CSS. Saan yung CSS natin? Yan. Dito natin lagay sa baba. Target lang natin siya. Siyempre, una gawin natin, tanggalin natin lahat ng margin tsaka padding ng ano natin. Margin 0. Padding 0. Yan. Box size. Okay na. Tapos, yun. Tawagin lang natin si nav container. Gawin natin flex yung display niya. Display flex. Yun, di ba? Tapos, lagyan natin ng justify content between. Space between. Yun. Pero masyadong ano siya, no? Lagyan natin ng padding bottom. Yan, padding bottom. Siguro mga 2 rem. Yun. Yun, ganun lang. Tapos, si ano naman, si main naman. Ganun natin to. Last name. Main container. Yun, tapos, main container. Yun, tapos, lagyan natin ng height na siguro 100. Ay, hindi, 80. View height. Yun. Tapos gawin natin ano, no? Center. Flex. Flex center natin siya. Justify content. Center. Ayan. Tapos align item. Center. Yun. Center na siya. Tapos yung ano naman. Footer natin. So, ganun lang. Yun na siya kabilis mag HTML tsaka CSS. So, footer container. Yan, call naman natin to. Footer container. Yan. Tapos, flex din natin ulit. Display flex. Oops. Display flex. Yan. Tapos, justify content center line item center. Ayan, naka-center na pala. Ayun lang. Yun lang kabilis. Susunod naman siguro yun sa functionality na ng ano natin, ng mga clickable elements natin. Katulad ng button, ganon. Gusto natin mag-hide, mag-show ng elements. Yun yung susunod.